Okay guys, good morning. Good morning class sa mga estudyante ko. Magandang umaga sa ating lahat. Gusto yung araw natin ngayon. So, ang topic natin ngayon sa ating araling Panlipunan 9 ay ang economics, no? Ito na yung module 2 natin, kahalagahan ng economics sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang reference na module natin ay ang galing sa Schools Division Office of Marikina City, no? So dito yung sa cover natin, mababasa natin Department of Education, National Capital Region, School Division Office of Marikina City, Araling Panlipunan, Economics, unang markahan, Module 2, kahalagahan ng economics sa pamumuhay ng bawat pamilya. Okay. So, tingnan natin yung nasa larawan. Ano yung nakikita natin dito? So, may nakikita tayong palengke o kaya merkado. Mayroong marketplace. Mayroong ding opisina, no? Mall. Okay, mayroong mall tayong nakikita. May globe, nandiyan yung mapa ng Pilipinas. May piggy banks, no? May bangko, no? So yan yung mga naka-picture dyan. So ano kaya ang relasyon ng bawat isa niyan? Ano ang ibig sabihin ng ano na yan, yung cover na yan? So halika't pag-aralan natin. So ang manunulat guys ng ano na to ay si Roy S. Domingo. Yun yung sumulat ng module na to. So maraming salamat kay Sir Roy S. Domingo. Malaking tulong yung module na ginawa mo para sa pag-aaral natin sa economics. So maraming kayong matutunan dito. Maraming salamat po, Sir Roy S. Domingo. So ito yung alamin, no? Alamin natin. So, ang module na ito ay dinisenyo at isinulat upang umangkop sa kakayahan mo. So, ito ay binuo upang matulungan kang malaman ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang saklaw ng module na ito ay nagpapahintulot na magamit ito sa iba't ibang sitwasyon sa pag-aaral. Okay, maraming salamat. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na ikaw ay natataya ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Number 1, nasusuri ang kahalagahan ng economics sa pamumuhay ng bawat pamilya at lipunan. Number 2 ay naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay. Okay. So, let's move. So, pansinin natin guys kung ano yung nasa sa larawan natin. O ano yung nasa larawan. So, grocery o tindahan. Kasi may mga tinda, may mga tindang alak. Ayan, Alfonso, dato, putik, soy sauce, tomato sauce, Ligo sardines, no? May mga sabon, may mga soft drinks. Daming yun yung mga nabibili natin sa araw-araw. So yan yung grocery. So ayan, subukin natin. Okay.
So, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, suriin muna natin ang iyong kahandaan ukol sa kalagayan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalagang sagutin mo ang charts ng may buong katapatan upang magsilbi itong gabay sa pag-unlad ng inyong kaalaman. O, markahan ang chart sa ibaba ayon sa sariling kaalaman. Bilang mag-aaral ng economics, lagyan ng check ang bawat kulong na nagpapakita ng inyong kaantasan. So, ayan, lagyan daw ng check. So, 1, walang idea. Number 2, di gaanong maalam. Number 3, maalam. Number 4, alam na alam. So, example dyan. Limbawa, mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat makatutulong ito sa ating sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. So, kung halimbawa wala kang idea, check mo yung 1, number 1. Pero kung di gaanong maalam, ibig sabihin di mo gaanong alam kung ano yung ibig sabihin, number 2 yung checkan mo. Pero kung maalam, ibig sabihin alam mo, number 3. Alam na alam mo talaga, so i-check mo yung number 4. So, ayan yung number 2. Pangalawang yung sa column natin, makikita natin dyan. So, bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. So, mamili kayo dyan kung anong i-check nyo, 1, 2, 3, or 4. So, ganun din dito sa sunod. Maaaring maunawaan ang mga batas at programang ipinagpatupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pag-unlad ng ekonomiya. So, check kayo dyan. 1, 2, 3, 4. Pili kayo kung anong i-check nyo dyan. Ang sunod ay magagamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga choice na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. Ganun din gagawin nyo, mag-check din kayo doon. Ganun din dito sa last, bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. So, mag-check ka rin doon. 1, 2, 3, 4. Mamili ka doon, ano yung checkan mo. Hindi lang yung basta-basta nag-check ka. No? Hindi lang yung basta-basta i-check mo yung number 1, i-check mo yung number 2, i-check mo yung number 3, okay, i-check mo yung number 4. Lahat dyan, class, ay tama. Tama yung sagot mo. Pero, nakadepende yan sa iyong pag-unawa. No? Lahat yun tama yun. Nakadepende yun sa iyong pag-unawa. No? Dito sa last na lang, halimbawa, bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. So, kung halimbawa ikaw yung isang mag-aaral na may ugaling ganoon, so posibleng i-check mo yung number 4, no? Kasi ikaw yung taong matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa inyong paligid. Kumbaga, isa kang open-minded. Pero ikaw naman yung taong walang pakialam, i-check mo na lang yung number 1. No? Wala kang pakialam ano yung nangyayari sa paligid mo. Wala kang idea. So, kawawa ka naman. Paano ka? Para kang may sariling mundo. No? So, yan. Lahat ng tanong, dyan, tama naman yung mga sagot ninyo. Kaso lang, depende yan sa sarili mong pag-unawa. Okay, naintindihan? So, punta din tayo dito sa mga gabay na tanong. Number 1, kung may sagot kang 1 at 2 sa bawat katangian,
Ano-ano ang dapat mong gawin upang magbago ang katangiang ito? Yan yung mga posibleng tanong, no? So, balikan nyo yung doon sa sa taas. Balikan natin yung dito sa taas. Yung bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyari sa iyong kapaligiran. So kung ang sinagot mo doon ay 1 or 2, yung chinikan mo, so ano ang dapat mong gawin upang magbago ang katangiang ito? No? Kasi ang sinagot mo ay di gaanong maalam. So anong gagawin mo bilang isang mag-aaral? So magiging tanong ka na sa nangyayari sa iyong kapaligiran, no? Maging open-minded ka na, magtanong-tanong, mapanuri, no? Baga siyempre may pakialam ka na sa paligid. Yan yung dapat mong gawin. Hindi yung ka lang, wala kang pakialam kung ano yung nangyayari sa paligid. Okay? Sa number 2, kung may sagot kang 3 at 4, bawat katangian, ano ang epekto sa iyo ng mga katangian mong iyon at bakit? Okay, doon pa rin tayo sa last na idea dito bilang isang mag-aaral, no? Dito bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. So kung halimbawa ang sinagot mo ay 3 or 4, chinikan mo yung 3 at 4, ano ang epekto sa iyo ng mga katangian mong iyon at bakit? No? Ano ang epekto sa iyo ng mga katangian mong iyon at bakit? Siyempre para sa akin, kung ako yung isang mag-aaral na nagtatanong, mapanuri kung ano yung mga nangyari sa paligid, siyempre magkakaroon ka ng knowledge o kaya kaalaman kung ano yung nangyayari sa iyong paligid. Nagiging open-minded ka, no? So okay rin para magiging maritis kasi nagiging mapanuri. Ang mga mapanuri kasi ay mga maritis yun. Yung latest, no? So laging dapat mapanuri tayo kung ano yung nangyayari sa paligid natin para aware at saka handa din tayo, no? Halimbawa na lang, kung wala kang cellphone, so sabihin mo, Mare, ano yung latest? Ay Mare, may bagyo, no? So totoo ganun, totoo may bagyong darating. So magiging aware ka, magiging ready ka. Ay buti na lang nakabili ako ng mga kakailanganin ko, hindi ko na kailangan pumunta pa sa tindahan para bumili. So hinanda mo yung sarili mo, no? Kasi pag hindi ka handa, kung may bagyo nga namang darating, magugutom ka kung wala kang handa, kung hindi mo pinaghandaan yung mga bagay na darating. So ayun, sana may natutunan kayo doon, no? Ganon din yung mga tanong na na sinagutan ninyo, no? Kaya nga sabi ko, lahat ng lahat ng sagot ninyo ay tama, pero nakadepende yun sa idea na nasa iyo. Okay. So ito yung balikan natin para mas malinaw o mas lalo nating maintindihan yung pag-aaral natin. So ang economics bilang isang agham panlipunan ay ang pag-aaral na tumatalakay o sumusuri sa na may kinalaman sa pagkonsumo, no? Yung pagkonsumo, na discuss natin yan sa unang aralin.
pagkonsumo, pamamahagi at paglikha ng mga yaman o wealth, yung likas na yaman at kalakal, no? So ito rin ay nagsisilbing tema na nagpapaliwanag na may kinalaman sa mga pangangailangan kung may kasapatan ito, mga pamumuhay, kagustuhan at kasiyahan ng tao. So panoorin natin ito. Mayroong dito, mayroong binigay na link, yung knowledge channel. So puntahan nyo yung link na yan, panoorin nyo yung mga video dyan. Para sa walang internet, muling basahin at isa-isahin ang mahalagang konsepto ng economics mula sa module 1. So yun, no? Yan yung sabi doon, para daw sa mga walang internet, so yung mga walang cellphone, walang koneksyon. So muling balikan at isa-isahin ang mga mahalagang konsepto sa economics mula sa module 1. So kung napanood nyo yung video ko sa module 1, so pag nilay-nilayan nyo yun, balikan nyo yun kung ano yung mga importante doon sa module 1. Okay, so let us proceed, no? Sana mapanood nyo yung binigay na link dyan, yung video na yan, para magkakaroon kayo ng mas malawak pa na idea about sa economics. So ito yung tuklasin. So bago natin talakayin ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay, subukan muna nating sagutin ang sumusunod na sitwasyon. So tingnan nyo yung dito. Ito yung sitwasyon. Diyan. Ano yung nakikita ninyo dyan? 350 pesos, 400 pesos, 350 yung pizza, no? 350, mahal naman. Iba pwedeng 150 lang. 400 yung sapatos, galing Marikina. Alin kaya ang bibilhin ko dito? Sabi nung estudyante, nung bata na estudyante na yan, no? Kayo class, so kung kayo ang papipiliin dyan, alin yung pipiliin nyo? Yung pizza 350 o kaya yung sapatos na 400? Kaya mag-isip-isip kayo dyan kung ano yung bibili niyo dyan. Okay, let's move on. Ito yung mga gabay na tanong. Ano ang nakikita sa larawan? Yung nakikita mo doon, pizza at saka sapatos. Ano ang ipinahihiwatig nito? Yung palagay, sagutin nyo yan. Ano yung pinahihiwatig? Ano yung nakikita nyo doon sa larawan? Meron tayong sagutin nyo yan. Ano ang pinapahiwatig nito? Sagutin nyo rin. Kung ikaw ang nasa larawan, ano ang bibilhin mo at bakit? Okay, comment nyo yan dyan sa baba ng video. Send nyo rin sa akin yung papel ko, kolektahin ko, no? Comment na lang kayo dyan sa GC natin. Okay, napakaganda nito class. Napakaganda ng pagkagawa ng module na to, no? Marami tayong matutunan dito. So ito na yung ang kakapusan at kakulangan at kahalagahan nito sa ekonomiya, no? Simulan natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang kaibahan ng kakulangan at kakapusan. Ang kakapusan o scarcity ay ang di kasapatan na pinagkukunang yaman upang mapunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao, at ito ay tinuturing na pangmatagalan.
kakapusan o scarcity. So ito daw ay di kasapatan na pinagkukunang yaman. So ibig sabihin nga limitado. No, limitado yung pinagkukunang yaman natin. So upang mapunan ang mga pangailangan at kagustuhan ng walang katapusang kagustuhan ng tao. So ito ay tinuturing na pangmatagalan. So pangmatagalan talaga yan. Habang nabubuhay tayo, walang katapusan yung pangailangan natin, walang katapusan yung kagustuhan natin. Kaya nagkakaroon ng innovation, no, mayroong pagbabago. Dahil naghahanap tayo ng pagbabago, dahil hindi tayo makontento, no? Gaya na lang ng mga cellphone. So maraming nagbabago, no? So di rin kasapatan ng pinagkukunang yaman. So halimbawa dyan yung mga pagkain natin, no? Kaya tumataas yung presyo ng mga bilihin dahil kulang sa supply. Ginagawa ng gobyerno natin ay umaangkat tayo ng bigas sa ibang bansa para matugunan yung kakapusan natin sa supply ng bigas, no? So yan yung mga example dyan. So ang gagawin natin dito sa probinsya, bilang may mga lupain, kayo may mga lupain, so kailangan natin magtanim, no? Magtanim tayo ng mga palay para may maani tayo, may gawin tayong bigas, may makanin, may makain tayo, may magawang kanin, ganun. So magtanim din tayo ng mga prutas at gulay sa mga bakuran natin para malibre, hindi na tayo bibili dyan ng mga tinitinda, no? Mahal na ngayon yung mga prutas at saka gulay dito, no? Yung talong may bibili na 60 na ang kilo, samantalang dati tig 20 lang. Yung kalabasa dati 10 ang per kilo, ngayon tig 60 na ang kilo. Ang luya noon halos pag nasa kapitbahay lang hinihingi, samantala ngayon 270 na per kilo. So ganun, pag mataas ang presyo ng isang bilihin, yun ay nagkakaroon ng kakapusan o kaya scarcity. Pag mura naman na halos na lang ipamigay, ibig sabihin marami ang supply. So dito naman sa kakulangan o shortage, sinasabing ang kakulangan o shortage naman ay isang sitwasyon na kung saan mas malaki ang dami ng demanded o nais bilhin kaysa dami ng produkto na nais isupply. Ito ay tinuturing na panandalian lamang at maaaring matugunan ang mga sumusunod na gawaing pang-ekonomiya. So focus tayo dyan sa shortage, no? Kakulangan, shortage, isang sitwasyon daw yan na kung saan may mas malaki ang dami ng demanded na nais bilhin kaysa dami ng produkto na nais isupply. So yan, kung halimbawa gusto mong bumili ng 100 kaban ng bigas, samantalang yung dumating ay 60 lang na kaban, 60 kasako, 60 kaban lang, so kulang, shortage, no, ang nangyayari. Kaya excuse me, yung ibig sabihin ng kakulangan. Kung halimbawa naman 50 katao na ngailangan ng tag 1 kilong bigas, tas yung dumating ay 30 kilos lang na bigas, so nagkakaroon pa rin ng shortage. So kulang, no? Ano yun ibig sabihin ng mga ano na yan. Yan yung mga halimbawa ng mga kakulangan. Okay. So ang kakapusan ay may dalawang uri. May dalawang uri pa pala yung kakapusan class. Yung absolute scarcity. Ayan. Yung absolute scarcity. Ito ay ang kawalan at kahirapan na makukuha ng mga pinagkukunang yaman. So, mahirap daw kunin yung mga pinagkukunang yaman, yung mga resources natin. Ito ay may kadahilan ng maraming pinagkukunang yaman na non-renewable o kaya may hangganan o nauubos. May hangganan, yun yung absolute scarcity. May hangganan, non-renewable. No? Ano yung mga non-renewable nating mga pinagkukunang yaman? No? Kagaya ng gasolina, hindi siya na renew, hindi siya nare-recycle kasi nawawala yun, nagiging gas yun, nawawala, may hangganan, nauubos siya, yung mga pinagkukunang yaman. So pag kulang sa
supply ng gasolina, tumataas yung presyo ng gasolina, no? So nauubos siya, nauubos. Kaya angkat tayo ng angkat ng angkat sa ibang bansa. Yung relative scarcity naman, nagaganap ito kapag may particular na pinagkukunang yaman ng isang lugar ay hindi sapat. Ito rin ay maaaring magmula sa hindi tamang pamamahagi o distribution ng likas na yaman. So yung relative scarcity, yan yung nagaganap kapag may isang particular daw na pinagkukunan ng yaman sa isang lugar. So sa isang lugar mayroong nakukuha na isang produkto. Kaso lang hindi siya sapat, no? Kaya kulang pa rin, no? Kagaya ng sabihin natin, kagaya ng tubig. So minsan may mga lugar na may supply nga siya pero hindi naman siya sapat. Ibig sabihin kulang yung supply ng tubig. Kaya bumibili tayo ng mga distilled water o kaya yung mga mineral na tinitinda ng mga mineral nila na yan. Samantalang mayroon naman tayong mga balon na pwedeng pag-igiban, no? Pag nag-iigib ka naman, yung isang container naghahalaga ng 10 piso hanggang 12 pesos ang bawat container. So sayang, mahal, no? Kasi may kakapusan. Pero hindi naman ganong kulang talaga. Ano lang siya, mayroon kang makukuha pero hindi siya sapat, hindi sapat yung supply. Okay? So ang kakapusan ay umiiral sa dalawang kalagayan. Ang physical na kalagayan, ito ay tumutukoy sa limitadong pinagkukunang yaman sa maaksayang paggamit nito. Yari na. Kakapusan daw ay umiiral sa dalawang kalagayan. Ang physical na kalagayan ay tumutukoy sa limitadong pinagkukunang yaman sa maaksayang paggamit nito. Maaksayang paggamit pa pala, no? So, huwag nating aksayahin yung mga resources na yan para hindi tayo magkaroon ng kakapusan. Kalagayang pangkaisipan, ito ay tumutukoy naman sa walang hanggang pagbabago, pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ano-ano ang mga palatandaan ng kakapusan? Ito na. Ang una dito ay ang polusyon, kakulangan ng pagkain, pagkapinsala at pagkaubos ng mga likas na yaman, pagkasira at pagkaubos ng mga hayop, halaman at mga bagay na walang buhay sa kalikasan. Sino sisisihin natin dyan? Magturo tayo kung sino yung sisisihin natin. So nasa disiplina sa sarili natin yan, no? Bakit nagkakaroon ng polusyon? Dahil ang tao rin naman ang gumagawa ng polusyon dahil sa kapabayaan. Kakulangan ng pagkain, tao pa rin ang gumagawa dahil sa katamaran. Pagkapinsala at pagkaubos ng mga likas na yaman, tao pa rin yung may gawa dahil sa pinuputol yung mga puno, hindi naman nagtatanim. Pagkasira at pagkaubos ng mga hayop, halaman at mga bagay na walang buhay sa kalikasan, tao pa rin ang ating sisihin, tayo pa rin. So nasa atin pala ang problema. Yun sa mga natural resources, nasa tao ang problema, no? So ang ginagawa ko nga, kahit meron lang akong maliit na lupa, tatanim ako dyan sa paligid. Mayroong gemelina, mayroong munggos, no? Mayroong papaya, kalabasa. Yan, nagtatanim kasi yan, para makatulong tayo na hindi na tayo bibili doon pa sa palengke kasi marami na ngailangan, no? Pwede kang dumiskarte, magtanim ka sa paso ng mga kagaya ng kamatis, sibuyas, ganun. Kasi mahal rin ang kilo ng sibuyas at saka kamatis, no?
magtulong-tulungan na lang tayo para maiwasan natin yung kakapusan ng mga bagay na yan. Okay. So, bakit mahalaga na malaman natin ang konsepto ng kakapusan? Bakit mahalaga na malaman natin ang konsepto ng kakapusan? Ang kakapusan ay isa sa mga pinakamahalagang salik na nakaimpluwensya sa supply at demand. Ang kakulangan ng mga produkto at serbisyo o kalakal ay nakakaapekto sa galaw ng ekonomiya at kompetisyon sa anumang merkado na nagpapabago sa presyo. So siyempre, ang isang produkto pag nakarating na yan sa merkado ay magkakaroon na ng pabago-bagong presyo yan dahil sa mga negosyante gustong kumita, dahil sa mga negosyante na nagtitinda sila, siyempre dinadala nila yon sa iba-ibang probinsya o iba-ibang lugar, kaya ang produkto ay nagkakaroon ng pabago-bagong presyo, no? Na subukan ko yan nung nagtitinda ako ng mga prutas at gulay na inaangkat namin dyan sa Balintawak Market sa Manila. So isang magandang halimbawa nito ay langis, carbon at mahalagang metal. Kapag ang mga sangkap na ito ay naging mahirap na makalap o makuha, tumataas ang presyo nito sa pamilihan. No, nakakaapekto ito sa kakayahan ng mga negosyante na matugunan ang mga pangailangan at kagustuhan ng tao. So, dahil sa kakapusan, kailangan natin ng wastong pagpili ng mga bagay na nais nating bilhin o pagkagastusan. Kailangan kakaroon ng tinatawag natin na marginal thinking, yung matalinong pagpili sa mga bagay na nais nating bilhin o yung pagkakagastusan natin. Ito ay nagiging isang panlipunang suliranin kung hindi nakamit ng tao ang kanyang layuning personal at pang-ekonomiya. Dito makakatulong sa atin na malaman ang konsepto ng opportunity cost, no? Kakaroon ng tinatawag natin na opportunity cost, yung matalinong pagpili sa mga bagay na gusto nating bilhin, no? Mayroon nga pinto dyan na ano ba yung bibilhin mo, kung yung talong ba na inuuod o yung talong na hindi inuuod. So kung pipiliin ka, ano yung pipiliin mo, no? So tayo, ang pinipili natin yung talong na hindi inuuod kasi takot tayo sa uod. So yung sabi doon na yung talong na hindi inuuod, yung talong pala na yun binabad sa formalin, no? Kaya hindi inuuod, takot yung uod. Yung isa natural na talong, kaya inuud, madaling nalanta. So pag kinain ng isang tao yung talong na may formalin papasok sa kanyang katawan, so sabi nila na buhay ka pa, iniimbalsam mo ka na. Samantalang yung uod nandun sa natural na produkto, walang chemicals. So yan ang isang matalinong pagpipili. Mas matalino pa yung uod kaysa tao, diba? So nagkakaroon daw ng opportunity cost yung matalinong pagpipili. Okay, so ano ang opportunity cost? So, yung tanong na dito ngayon, ano yung opportunity cost na yan? Okay, so ang opportunity cost ay isang mahalagang konsepto sa economics na tumutukoy sa pagkawala o nalampasang potensyal. Okay, na pakinabang at benepisyo na maaaring makuha mula isinagawa o pagpili ng isang alternatibo. No, halimbawa dito ay ang manood ng sine o gagawa ng proyekto. Kung ang pipiliin mo ay manood ng sine, ikaw ay gagastos ng salapi at oras para dito. Kaya mababawasan ang salapi na maaaring gastusin at oras na dapat ay ilaan mo para gawin ang iyong proyekto.
Ang nawalang pakinabang ay tinatawag na opportunity cost. So, iba naman yung opportunity cost dito na sinasabi niya, no? So, yun yung opportunity cost para sa kanya. So, sa letter B naman, ito yung bibili ng poster ng BTS o bibili ng t-shirt. Kung pipiliin mo ay ang poster ng BTS, hindi ka magkakaroon ng bagong t-shirt. Ang nawalang kapakinabang sa t-shirt ay tinatawag na opportunity cost. So, dapat nating isipin na ang paggawa ng tamang desisyon ay ang mga sumusunod. No, ang posibleng nawalang opportunity sa ating desisyon o pagpili. Ihambing ang benepisyo ng mga alternatibo na mayroon tayo. So, ngayon, bakit mahalaga na matutunan natin ito? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin? Okay. Ang bawat lipunan ay dapat gumawa ng mga pagpipilian tungkol kung paano gamitin ang mga pinagkukunang yaman nito. Ang bawat pamilya ay dapat magpasya ukol sa paggasta o paano gugulin ang kanilang salapi sa bawat nais nitong gawin. Kailangan ding balansihin ang pangangailangan mula sa mga kagustuhan upang matiyak na makamit ang salapi sa pinakamahusay na paraan. Para sa pamamahala, dapat may kakayahan ang pamahalaan na matukoy ang pinakamataas na kapakinabangan para sa bayan at sa mamamayan ito. Katulad ng paglagay ng higit na mas mataas na budget para sa sistema ng edukasyon at sa mga pangunahing pampublikong serbisyo. Okay, mayroong binigay dito na para daw sa karagdagang kaalaman, maaari mong panoorin ang mga ito. Okay, kahulugan at kahalagahan ng economics, mayroong slideshare.net. Puntahan natin yan. Panoorin ninyo yung link na yan. No? Importance of economics in our daily lives. Yan yung binibigay sa atin na link para mapanood natin yung mga video na yan at magkaroon tayo ng additional knowledge regarding sa economics. Okay, nakakatulong ang ating pag-unawa sa economics para sa magkaroon tayo ng tamang pagpasya para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa pagninegosyo o maging sa pamahalaan upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Yan yun. So ito naman yung mga dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral sa economics. So ito na yon. So basahin mo at alamin ang sumusunod. Ang una dyan ay ang personal na kaalaman at ang mga praktikal na pakinabang sa economics. No, ang economics sa pagtingin ng mga mangangalakal, ang economics para sa mga pinuno at leader ng bansa, ang pakinabang ng economics sa bawat mamamayan. So napakahalaga talaga ng economics, no? So diyan unti-unti nating na tansya na napakahalaga talaga ng economics. So kailangan din magkaroon din tayo ng aksyon para sa mga sarili natin para hindi tayo magiging problema ng ating economics. Isa-isahin natin ito. Ang personal na kaalaman at mga practical na pakinabang sa economics. So ito na yon.
pinapalawak ng economics ang ating pananaw sa buhay at realidad na pinatatalas din nito ang ating isipan upang matutunan natin na balansehin at may ayos ang ating pamumuhay. Pakaganda. Ang kaalaman din sa economics ay nagpapatibay sa ating pagpapahalaga, pakikipagtulungan at kooperasyon sa kapwa. Tumutulong din ang kaalaman sa economics kahit sa mga maliliit na aspeto ng ating pamumuhay tulad ng tamang paghawak at paggasta ng salapi. So, yun. May babagay din natin ang ating pang-araw-araw na paggasto sa bahay alinsunod sa halaga ng ating kinikita o kakayahang gumasta. So, ang economics sa pagtingin ng mga mangangalakal. Okay. So, ang economics ay mahalaga dahil ito ay gumagabay sa bawat hakbang at desisyon kaugnay ng pamamahala at produksyon. Sinasagot din nito ang mga problemang kaakibat ng kakulangan at kakapusan sa paggawa. Yan. Na dahilan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng mga kalakal. Okay. At kung paano may binta ang mga produkto at serbisyo sa epektibong pamamaraan. So, nakakatulong din ang kaalaman sa economics para sa mga mangalakal, lalong-lalo na sa larangan ng papapaunlad ng negosyo at pagsusuri ng mga salik ng produksyon. Ang economics naman para sa mga leader at pinuno ng bansa, so, ang pag-aaral ng economics ay hindi lang nakapokus sa mga individual na mamamayan. Ito rin ay para sa ating mga pinuno ng bansa. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating mga lider upang matugunan ang mga pangangailangan at kapakanan ng mga mamamayan. Ito rin ay nagbibigay ng kaalaman sa ating mga lider upang maunawaan ang ekonomikal at sosyal na mga suliraning kinaharap ng ating lipunan o ng bansa. Halimbawa nito ay ang kawalan ng hanapbuhay, inflasyon o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sobra o surplus na produkto, kakulangan ng nilikhang produkto, pagpapatupad ng mga taripa o buwis, problema sa monopolyo at sa kartel, sa maayos na pangulikta ng buwis, pagtatakda ng iba't ibang uri ng buwis at paggastos ng pamahalaan. So, ano ba yung kartel? Ano yung kartel? Ang kartel, ito ay tumutukoy sa samahan ng mga oligopolista sa samahang kumikilos upang kontrolin ang presyo at dami ng produkto o serbisyo sa pamilihan. So, that is economics Araling Panlipunan module para sa mag-aaral. Deep it over deep it. So ngayon nagkakaroon na tayo ng mga idea, no? May mga idea na tayo kung ano yung ibig sabihin ng economics. So ito pa, karagdagan. Ang economics para sa mga mamamayan, o para sa atin na. Ang isa sa mga kapakipakinabang na kaalaman sa economics ay ang kakayahan nitong makatulong sa unti-unting pag-alis sa bakas ng kahirapan, no, sa bawat mamamayan sa pagitan ng tamang pagpaplano at pagdesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa pananalapi at
kabuhayan. Okay. So yan yung economics, yun yung para sa atin, yung para sa mamamayan. Kaya tayo, halimbawa na lang dyan, nag-aalaga tayo ng mga hayop para hindi na tayo masyadong pabigat pagdating pa sa mga palengke, no? Kung yung mga ginugrocery natin, namamalingki tayo sa araw-araw. Kaya kapag mayroon kang alagang hayop dyan, imbis na pupunta ka doon sa merkado para bumili ng 1 kilong Magnolia chicken, kung may sariling manok ka naman, hindi katayin mo na lang yun o ulamin mo na lang yun. Imbis na pupunta ka para bumili ng kamatis, magtanim ka na lang ng kamatis, sibuyas, ganun. So, nagbibigay din itong gabay kung anong kurso na ating kukunin na may mataas na antas, kapakinabangan sa hinaharap, mga negosyo na maaaring buksan, at sa paggamit ng salapi para sa kapakipakinabang na pamamaraan, no? So, natuto kang dyan sa True Economics, natuto kang mag-budget, natuto kang magtipid yung paggamit ng salapi para sa kapakinabang na pamaraan, no? Iko-compare mo yung presyo ng isang bilihin. Kung halimbawa parehas lang naman, bumili ka ng parehas papaya, yung isang papaya mga malalaki, yung isa naman maliit, yung mga maliliit na papaya 40 ang kilo, tapos samantalang yung malalaki sa 60, so doon ka nabibili sa 40, parehas lang naman papaya yun. So ganun yun, nagkakaroon ka ng opportunity cost, o kaya nagiging matalino ka na sa pagpili, no? Ganun din sa negosyo, no? Ang economics, isa din yan sa pinagtutuunang pansin, yung negosyo. So kailangan magkaroon ka ng negosyo para may source of income ka din. Pero ang tanong doon, mayroon ka bang puhunan? So kung wala kang puhunan, pupunta ka doon sa mga financing company o kaya mangungutang ka doon sa mga bangko para may puhunan ka. So ngayon, ang puhunan mo naman, nakadepende din yun sa business na itatayo mo. Kung malaki, malaki ang puhunan. Kung maliit, maliit lang puhunan. Ganon din sa tubo at saka sa kita. So yan yung mga nakapaloob dyan sa economics, no? Kung tayong lahat ay marunong sa mga batayang prinsipyo ng economics, magiging mas madali para sa ating pamamahalaan, lutasin, bawasan o wakasan ang kahirapan ng ating bansa. Tama yun. Yun ang maganda. Kasi ang kahirapan, hindi yan nakadepende doon sa namuno ng ating bansa. Nasa tao yan, no? Nasa diskarte ng isang tao yan. Kapag alam niya kung anong ibig sabihin ng economics. Okay, pagyamanin natin, no? Iyong sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Sagutin mo, class, kumuha ka ng isang sagutang papel. Ito yung tanong. Ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral. Kagaya nung nasa larawan na yan, bilang isang mag-aaral, gaano ba kahalaga sa iyo ang economics? Gaano siya kahalaga? So, isulat yan sa isang buong papel din. I-send sa akin. Comment nyo dyan sa baba ng video. Ano yung posible nyo magawa, at saka kung hindi ka naman mag-aaral bilang isang Pilipino, ano yung maitutulong mo para sa kapwa natin. Kasi ang economics ay hindi lang yan para sa sarili natin, kundi nakakatulong din yan sa pag-unlad ng ating bansa. Okay. So let us proceed to this another picture. So si Inday ng problema, ayan, no? Bakit mahalaga ang economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya? Ganun din, isulat din yan sa isang buong papel, at saka
ipasa sa akin. I-check ko yan. Yung mga idea ninyo dyan kung ano yung kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya. No? Ay paglangas day kay nag-video ta diri day. Kay discussion diri. No? So, ito sa susunod isa-isip. So, basahin natin sabay-sabay, pag-aralan natin para magkaroon ng laman yung mga isipan natin. Okay, number 1, ang personal na kaalaman at mga practical na pakinabang ng economics. So, ito yun. Ito yung pinapalawak nito ang ating pananaw sa realidad. Pinapatalas nito ang ating isipan sa pagbuo ng tamang desisyon. Nagpapatibay sa ating pagpapahalaga, pakikipagtulungan at kooperasyon sa kapwa. Ang number 2 naman, ang pakinabang ng kaalaman sa economics para sa mga ngalakal. Ito yung mga negosyante, mga ngalakal kasi yung tawag sa mga negosyante. Mga small entrepreneurship, yung mga businessman. Okay. Ito ay nakakatulong na solusyonan ang problema kaakibat sa kakulangan at kakapusan. At ito ay nagbibigay ng pag-unawa sa dahilan ng paggalaw ng presyo ng mga kalakal para mapaunlad ang negosyo. So, ang kapakinabangan ng kaalaman sa economics naman para sa mga pinuno at leader ng ating bansa. So, ito naman. Okay. Ito ay nagbibigay ng pag-unawa sa sosyal at ekonomikal na mga suliraning kinaharap ng bansa. Ito ay nagbibigay ng kaalaman para mapamahalaan ng maayos ang sistemang pangkabuhayan ng bansa. Ang pakinabang ng economics sa bawat mamamayan. So ito rin. Ito ay nakakatulong sa bawat mamamayan na makaisip ng mga mabisang pamamaraan upang matulungan nila ang kanilang sarili. No? So ngayon, magkaroon din ako ng knowledge o idea na matulungan din ang sarili, no? Hindi lang pagiging teacher, kundi tayo rin ay dapat magkaroon ng another source of income or another source na kagaya ng magkaroon ka ng mga alagang hayop, magkaroon ng piggery, no? O kaya mag-alaga ka ng mga manok. So yan, nakakatulong yan sa atin bilang isang ordinaryong mamamayan para yung sa sinabi ko kanina na hindi na natin kailangan pang bumili ng karne, pupunta tayo sa palengke para bumili ng 1 kilong karne. Kung may manok ka naman dyan, pwede mo nang katayin yan at saka gawing ulam. Ganun din sa mga gulay na tinatanim natin sa ating kapaligiran. So yan, nakakatulong tayo sa kakapusan. So sinasabi din dito na ang kakapusan o scarcity ay ang di kasapatan na pinagkukunang yaman upang tustusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. So yun na yun. Ganon din sa kakulangan or shortage. Ito ay isang kaganapan kung saan hindi kayang tugunan ang dami ng ilikhang produkto sa dami ng planong pagkonsumo. So yan, ina-advise natin na kung wala naman tayong ginagawa at kung may mga bukiri naman tayo at kaya may lupa, pwede tayong magtanim, no? Mag-garden. Dapat magkaroon tayo ng backyard gardening o kaya yung mga backyard na pwede natin pwede tayong magkaroon ng source of income o pagkakitaan o kaya gawing pang hanap buhayan. Ang opportunity cost ay tumutukoy naman sa pagkawala o nalampasang potensyal na pakinabang at benepisyo na maaaring makuha mula sa pagpili ng isang alternatibo, no? Yan yung mga opportunity cost. So dyan din papasok yung nagkakaroon tayo ng paghahambing sa presyo. Okay.
So marami na tayong natutunan sa economics. Tiba-tiba na, hindi na tayo nagiging ano nito, parang hindi na tayo sarado yung ating isipan kung ano yung economics. Akala lang natin minsan na yung economics ay wala tayong pakialam. Yun pala, nagiging member pala tayo ng economics na alam na natin ngayon kung ano yung ibig sabihin, no? Kasi dati wala lang tayong pakialam ano yung economics, iwan ko ba dyan. So ngayon nagkakaroon na tayo ng kalaman kung ano yung ibig sabihin ng economics, no? Okay, ito, isagawa. So punan ang hinihingi ng bawat kulong. So ayan, basahin natin yung punan daw natin kung ano yung hinihingi ng bawat kulong. Yung unang kulong, blanco. So ito, basahin natin. Ibigay ang mga kahulugan ayon sa natatalakay. So magbigay ng isang halimbawa ayon sa sariling karanasan, nabasa o nakita sa kapaligiran. So tingnan natin. Ito yung ang personal na kaalaman at mga praktikal na mga pakinabang ng economics. So, ibigay ang kahulugan ayon sa natalakay. So, ang personal na kaalaman at mga praktikal na mga pakinabang ng economics. So, ibigay ang mga kahalagahan ayon sa natalakay. So, sa pangalawang kulong naman ay magbigay ng isang halimbawa ayon sa sariling karanasan, nabasa o nakita sa kapaligiran. No? Dito naman sa pangalawa, ang economics sa pagtingin ng mga mangangalakal. So ibigay din ang mga kahalagahan ayon sa natalakay. Sa another column naman, magbigay ng isang halimbawa ayon sa sariling karanasan o nabasa o nakita sa kapaligiran. Ganon din dito sa dalawang susunod pa, ang economics para sa mga pinuno at leader ng bansa, at ang last naman ang pakinabang ng economics sa bawat mamamayan. So doon, bigay ninyo yung mga kahalagahan ayon dyan sa mga naitalakay natin kanina, at saka magbigay din kayo ng halimbawa ayon sa inyong sariling karanasan o nakita sa kapaligiran. So isulat nyo rin yan sa sa isang buong papel, din ipasa din sa akin. Comment nyo rin dyan kung ano yung mga ninyo, mga natutunan dyan. Okay, ito. So dito naman sa tayahin, subukan nating sagutin yung mga dito, mga question, yung mga tanong dyan sa tayahin na yan. That is 1 to 5, no? Yan na yung last natin na gagawin. So ito yung tayahin, ito yung panghuling pagsusulit. So bilugan ang litra ng tamang sagot, no? So kumuha rin ng 1/4 sheet of paper, din sagutan natin yung mga tanong dyan. So ito na. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng economics bilang isang mag-aaral? A. Dahil bahagi ito ng aking asignatura at upang makapasa. Letter B. Mahalaga ang mga konsepto na itinuturo dito. So letter C. Natuturuan tayo na gumawa ng tama at makatwirang desisyon. Letter D. Nagbibigay ng kaalaman ang ating leader upang
mahalaan ng bansa. Number 2, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng tamang kaalaman sa economics? Letter A, bumili ako ng mga produkto na ka-sale kahit hindi ko kailangan. Letter B, nagtatabi ako ng pera ng ilang bahagdan mula sa aking baon. Letter C, bumibili ako sa kantin ng pagkain sa halip na magbaon. Letter D, lahat ng nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang hindi tamang pananaw ng isang mangangalakal na may sapat na kaalaman sa economics? Letter A, bumili ng supply o sangkap na mas marami kung ang presyo nito ay mababa. Maghanap ng mga alternatibong supply na angkop kung ang pangunahing sangkap ay mahal upang mapanatili ang presyo ng produkto. Magtabi ng ilang bahagdan ng kinikita upang gamiting dagdag puhunan sa hinaharap. Letter D, palaging nagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo kung may pagkakataon. Ang number 4 naman, alin sa mga sumusunod ang hindi tamang pananaw ng isang leader ng bansa na may sapat na kaalaman sa economics? A, mag-angkat o bumili ng mas maraming produkto mula sa ibang bansa. Letter B, paunlarin ang mga lokal na negosyante at industriya. Letter C, kayatin at tulungan ang mga industriya na magtayo ng Research Development Center para sa paglikha ng bagong produkto. Letter D, panatilihin na maayos ang angkop at sapat ang mga infrastruktura para sa lahat. Okay, yung number 5. Kung ikaw ay isang taong rasyonal, ano ang dapat mong isaalang-alang sa paggawa ng desisyon? Letter A, isipin ang iyong paniniwala at tradisyon. Letter B, isaalang-alang ang iyong hilig at kagustuhan. Letter C, isaalang-alang ang iyong pangangailangan at kakayahang pangpinansyal. Letter D, tingnan ang okasyon at panahon. Okay? So, dito naman sa karagdagang gawain, panoorin ang isa sa mga link sa ibaba. Isulat sa inyong kwaderno ang mga mahalagang konsepto na tinatalakay ukol sa kahalagan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, panoorin ninyo itong link na to. Mayroong link na binigay. Ito yung kahulugan at kahalagahan ng economics. So, importance of economics in our daily life. So, binigay na yan kanina. No? So, ganun din kung ikaw daw ay walang internet connection, so basahin na lang ang sa pahina 12 to 22 sa inyong batayang aklat sa economics, aralin 1 module 1 para sa mag-aaral. At isulat sa kwaderno ang mahalagang konsepto na tinatalakay ukol sa kahalagan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, yan yun. So, balikan na lang natin dito yung yung sinagutan natin, yung tayahin. So, ito yung tayahin. So, sinasabi dito, yung number 1, bakit mahalaga ang pag-aaral ng economics bilang isang mag-aaral? Dahil bahagi ito ng aking asignatura at upang makapasa. Ang letter B, mahalaga ang mga konsepto na itinuturo dito. Letter C, natuturuan tayo na gumawa ng tama at makatwirang desisyon. Letter D, nagbibigay ng kaalaman ng ating leader upang pamahalaan ang bansa. So, ang tamang sagot dyan sa number 1 ay letter C. Natuturuan tayo na gumawa ng tama at makatwirang desisyon. So, let's move on to the number 2. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng tamang kaalaman sa economics? So, A, bumili ako ng produkto na ka-sale kahit hindi ko kailangan. Letter B,
nagtabi ako ng pera ng ilang bahagdan mula sa aking baon. Letter C, bumili ako sa kantinang pagkain sa halip na magbaon. Letter D, lahat ng nabanggit. So yung sagot dyan sa number 2 ay letter B. Kailangan nating magtabi ng pera magtabi ako ng pera ng ilang bahagdan mula sa aking baon. So yung baon mo, huwag mo masyadong ubusin yan. Kailangan mong magtabi para sakaling magipit ka, mayroon kang pambili. No? Sa number 3 naman, alin sa mga sumusunod ang hindi tamang pananaw ng isang mangangalakal o kaya may sapat na kaalaman sa economics? So, ang letter A ay bumili daw siya ng supply na o sangkap na mas marami kung ang presyo nito ay mababa. Letter B, maghanap ng mga alternatibong supply na sangkap kung ang pangunahing sangkap ay mahal upang mapanatili ang presyo ng produkto. Letter C, magtabi ng ilang bahagdan ng kinikita upang gamiting dagdag puhunan sa hinaharap. Letter D, palaging nagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo kung may pagkakataon. So, ang tamang sagot sa number 3 ay letter D. So, palagi ang magtaas ng presyo ng produkto at serbisyo kung may pagkakataon. So, yan. Yung sa number 4 naman, alin sa mga sumusunod ang hindi tamang pananaw ng isang leader ng bansa na may sapat na kaalaman sa economics? No? Ang tamang sagot dito sa number 4 ay ang mag-angkat o bumili ng mas maraming produkto mula sa ibang bansa. Yan yung hindi tamang pananaw ng isang leader. Okay, let's move on to number 5. Halimbawa, kung ikaw na may isang taong rasyonal, ano ang dapat mong isalang-alang sa paggawa ng desisyon? Isipin ang iyong paniniwala at tradisyon. Letter B, isalang-alang ang iyong hilig at kagustuhan. Letter C, isalang-alang ang iyong pangailangan at kakayahang pinansyal. Letter D, tingnan ang okasyon at panahon. So, ang tamang sagot dito ay dapat nating isalang-alang ang iyong pangailangan at kakayahang pang-pinansyal. The correct answer is letter C. So, yung karagdagang gawain, tingnan nyo yung link na to. Open nyo to sa ano ninyo, sa YouTube channel na yan. Click nyo yan. Kahulugan ng economics at sa kaya the importance of economics in our daily lives. Dahil marami kayong matutunan dyan sa ano na yan, sa video na yan. So, ganoon din ako, manonood din ako ng video na yan kasi para din mayroon akong matutunan at marami akong ma-share sa inyo. So, God bless po. Maraming salamat sa pag-click ng channel ko na to. Mabuhay po tayong lahat. Thank you for watching.